Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang tungkol kay Bitcoin. Kung saan ang sabi po rito ay Bitcoin pretty unlikely to revisit $50,000 price level, says analyst. Kaya yan, meron daw pong isang eksperto or magaling na crypto analyst dito ang nagbahagi ng kanyang opinion dito or analysis kay Bitcoin, kung saan ay sa kanya ay alanganin daw po na balikan ni Bitcoin or bumagsak sa presyong $50,000 itong si Bitcoin. Yan, napakalabo daw po na mangyari ito. Kaya yan atin pong aalamin kung ano yung kanyang naging basihan or yung kanyang naging dahilan kung bakit niya nasabi ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. The frequency of Bitcoin reaching higher support price levels as well as the lack of immediate fraud in the derivatives market suggests that its price is unlikely to retrace down to $50,000 anytime soon, according to a crypto analyst. Kaya yan, malabo daw po na bumagsak itong si Bitcoin sa presyong $50,000 sapagkat meron po siyang tinatawag dito na lack of immediate fraud. At yan, ipapaliwanag po niya ito mamaya dito. Sabi rito ay Senior Analyst at Digital Asset Fund UTXO Management, Dylan Leclerc, explained an analyst note on April 7 that if Bitcoin rises back into the $70,000 to $75,000 price range, it will put significant pressure on short positions. Kaya yan po ang analyst na nagbahagi ng kanyang pagpapaliwanag dito kay Bitcoin kung bakit imposible daw po na bumagsak itong si Bitcoin sa presyong $50,000. Hindi na raw po niya babalikan ang presyo na ito. Isa po siyang senior analyst at digital asset fund manager ng UTXO. At siya po ay walang iba kundi si Ginoong Dylan Leclerc. Nagbigay po siya ng pagpapaliwanag na may kaugnayan po ito sa isang analyst na naglabas ng kanyang analysis naman noon na kapag umangat daw po ang market price ni Bitcoin sa presyong $70,000 to $75,000 ay magdudulot daw po ito ng malaking pressure sa mga short positions. Yan. Ibig sabihin ay marami pong maliliquidate na mga short positions. As we've consolidated, an increasing amount of short liquidations are building from $70,000 to $75,000. Kaya yan, he stated. Ayon po kay Ginoong Dylan Leclerc ay marami po talagang maliliquidate na short kapag umabot sa presyong $70,000 to $75,000 itong si Bitcoin. Yan, yung mga naka-short ay ito po yung sa derivatives po ito sa mga nag-futures trading. Yung base naman po sa kanilang yung mga traders na ito ay nagbubukas po sila ng kanilang short positions kasi sa tingin nila na kapag umabot ang presyo ni Bitcoin sa presyong ito $70,000 to $75,000 ay babagsak ito. Yan, pero ayon po kay Ginoong Dylan Leclerc ay ang mga ito ay mauuwi lamang po sa pagkatalo. At syempre kung pag natalo po ang mga ito ay ayan, magdudulot po ito ng pressure para sa mga short positions na ito. If Bitcoin rises to $70,000 and approximately $174.17 million will be liquidated as per CoinGlass data. Kaya yan, ayon na rin po rito kay CoinGlass, yan, sa datos na ibinahagi ni CoinGlass, ay kung umangat ang market price ni Bitcoin sa presyong $70,000 ay aabot po sa $174.17 million ang mali-liquidate na mga naka-short. Kaya ayan. Should it reach the upper boundary of Leclerc's range, hitting $75,000, around $271.92 million worth of short positions would face liquidation. Ayan naman po. Kung pag nagawang akyatin
ni Bitcoin ang mas mataas na presyong $75,000 ay nasa $271.92 million naman po ang posibleng maliquidate na mga short positions. Leclerc explained although a decline Bitcoin's price to $50,000, which equates to 27% decrease, could trigger substantial liquidation of long positions. He doesn't foresee it, considering the recent price shift and increasing support levels. Kaya ayan. Ayon naman po kay ayon po ulit kay Ginoong Leclerc, kung sakaling bumagsak daw ang presyo ni Bitcoin sa $50,000. Ito po ay katumbas ng 27% na pagbagsak sa kanyang presyo. At kapag nangyari raw po ito ay marami na rin pong maliliquidate na mga nakalong positions. Ngunit ayon po sa kanya ay hindi daw po niya nakikita na ito ay magaganap. Ayan, kasi dahil po sa mga kaganapan sa pagbabago sa presyo nitong si Bitcoin ay marami na pong mga nabuong mga matitibay na mga support levels. While there is a large clusters of longs that could be taken out of $50,000 given the structure of higher lows and the lack of immediate froth in the derivatives landscape currently, I find it pretty unlikely we revisit that level, he stated. Kaya yan, dahil daw po sa pagbabago yan sa price shift at saka dami ng mga support levels na nabuo dito sa ilalim ng presyo ni Bitcoin ay mukhang napakalabo na raw po na balikan pa ni Bitcoin ang presyong $50,000 sa ibaba. He backed up his claims by citing the recent development by global asset manager BlackRock updating its Bitcoin exchange-traded fund prospectus on April 5, adding 5 big Wall Street firms as new authorized participants. New members include ABN AMRO Clearing, Citadel Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, and UBS Securities. Kaya yan na rin po yung dagdag na suporta or yung suporta ni Ginoong Leclerc dito sa kanyang mga statement na kanyang sinabi rito na malabong babagsak si Bitcoin sa presyong $50,000. Ayan, kasi ang isa pang malaking bagay dito ay ang Bitcoin Exchange Traded Fund ng BlackRock, kung saan ay talagang lumalaki po talaga ito. Ayan, at nagdagdag pa siya ng kanyang mga panibagong mga authorized participants. Kaya matindi po talaga, nagiging solid na ang foundation ni Bitcoin. Kung mas nagiging solid yung kanyang foundation ay mas lalong nagiging stable ito. Ayan, at hindi po basta-basta nakakaranas ng matinding volatility. Ayan, kasi marami na malalaking mga financial institutions ang nagbaback up dito. Kaya yan na nga yung mga bagong authorized participants ni BlackRock. Itong si ABN AMRO Clearing, Citadel Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs at saka si UBS Securities. Prominent crypto traders are speculating over Bitcoin's price ahead of the halving event, which is just 13 days away, set for April 20. Kaya yan po ulit ang inaabangan natin. Ayan, na Bitcoin halving event. Ito na rin po yung isang basihan dito ni ng ating analyst dito na si Leclerc. Yan, ang nalalapit na Bitcoin halving event. Kapag nangyari po ito ay isa na rin po ito sa magiging matinding foundation na naman ni Bitcoin para magpatuloy ito sa pag-angat sa presyo. At hindi po ito basta-basta babagsak. Kaya yan, inaasahan po na ito ay magaganap pagsapit po ng April 20. Yan, 13 araw na lamang po ang nalalabi. Kaya yan pong muli, isa pong analyst ang nakapagsabi na malabo na daw po na bumagsak pa itong si Bitcoin or bumalik pa sa mababang presyo na $50,000.
At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.